kaya niyang maging aggressive pero hindi niya kailangan maging overly aggressive na siya mismo yung humaharap. I think JP and Carl TZ played their roles really well in this game. Halatang halata na kailangan nila protektahan yung backline nila at hindi kailangan umabante ni Oheb. And I love this comeback coming in from the Lolita, no? Ang hirap tapatan if you're the Kimi. At kitang-kita yan sa KDA ni Super Prince na I would say, no, this is one of the worst KDAs na nakita natin mula kay Super Prince, and dahil yan sa counter pick na nakita natin mula sa Team Liquid Philippines. Pag may mga moment pa nga na alam dito ni JP na may mga kasama naman siya, hindi niya na nga ginagamit yung pinaka-shield niya, yung pang-counter against the Kimi, kaya naging mas mahirap dito, or ang naging option na lang niya is most of the time, ang focus na niya, lalo na sa mga latter portions of the game, kay Kelra na siya dito nakafocus para ma-counter yung damage. And humaba pala yung game nila. Ganto ang nagiging takbo ng isang game kapag ka meron kang Louie at saka Chip. And this was the play we're in. Nagkaroon ng sandwich na play yung side ng Onyx Philippines na nilikuran nila, yes, naka-double kill sila. Nagkaroon pa ng paghabol kasi sumakto din yung paglabas nung teleport. But for TLPH dito, again, they have the Louie. Why not tapusin na lang yung laban? Came at the 26-minute game, nagkaroon ng idea na okay, magkaroon muna tayo ng team fight saglit. Tapos makakaabante dito yung Onyx, pero biglang tatapusin naman ng ilan sa mga players. Ibang klaseng call mula kay Chef Sanji na tapusin na lang.